Hindi na maghahabla ang mga naulila ng nasawi sa gumuhong second floor ng simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Ash Wednesday. Pinapapalitan na ang sahig na halos lahat marupok na at pati bubong pinasusuri. Saksi si Joseph Moro. Sa isinagawang inspeksyon kanina, nakita ng mga city building official ng San Jose del Monte, Bulacan ang tindi ng pinsalang dulot ng anay sa mga kahoy ng ikalawang palapag ng parokya ng San Pedro Apostol. Yan ang tinuturong dahilan ng pagbagsak ng sahig na ikinasawi ng isa at ikinasugat na mahigit 50 sa gitna ng pagpapaabo sa noon ng mga deboto noon kahapon. Pati ang iba pang bahagi ng second floor pinangangambahang marupok na. Inirekomenda ng mga opisyal na palitan ng bakal o konkreto ang sahig ng simbahan. Pinapakondem namin lahat ng kahoy. Because of infestations, ang cause ng pagbagsak is termite infestations. Nire-recommenda rin namin sa church na palitan na rin ng chlorine. Pwede pa rin wooden, pasta treated. Maging ang bubong ng simbahan na gawa sa bakal ang pangsuporta, pinasusuri na rin para makasiguro. Kinundin na ng city building official yung second floor o yung mezzanine ng simbahan. Kaya itong ibabaw niyan, itong palibot na to, at hanggang dyan ay hindi na pwedeng gamitin pansamantala. Pero ayon naman sa city building official, itong gitna ng simbahan ay maaaring pagdausan ng misa. Pero kailangan muna nilang magdesisyon kung kailan pwedeng gawin yan. Pag-aaralan daw muna hanggang linggo kung pwede na muling magdaos ng misa rito. We will have to depend on the go signal of the city government. Ang mahigit 50 nasugatan sa disgrasya maayos na ang lagay ayon sa mga otoridad. Inoobserbahan ngayon si Mila Galos matapos magkabukol at madaganan ng kanyang paa sa pagguho. Kung nadaganan na, hindi niya na rin po alam. Nabasag nga po yung salamin niya. Aksidente po talaga yung nangyari. So wala naman po yung may gusto siguro sa nangyari na yun. Wala naman daw balak papanagutin o sampahan ng kaso ang pamilya ng mga biktima sa trahedya, kabilang ang nasawing 80 anyos na choir member ng simbahan. Wala naman dapat sisihin. Maayos naman ang lagay ng 83 anyos na ginang na naging kritikal ang kondisyon matapos madaganan sa dibdib ng guho habang nasa unang palapag. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.